Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito tayo sa ating programa na Easter episode. At sisimulan natin ang ating Easter episode sa Easter Vigil upang nilay-nilay kung ano nga ba ang Bihilya Paskwa o Easter Vigil. Ano nga ba ang Easter Vigil o Bihilya Paskwa? Ano ang kahalagahan nito sa buhay natin na mga Kristiyano? Ano ang kahalagahan nito sa buhay natin bilang nanampalataya kay Kristo? Ang Bihilya Paskwa ay sinimulan ito natin sa Sabado ng gabi at tinatawag nating Bihilya Paskwa sapagkat nag-vigil tayo para sa panahong ito ng Easter. Kung ating pong pagninilay-nilayan, ano nga ba ang ibig sabihin ng vigil? Alam natin ng Easter, ang ibig sabihin, ang pagkabuhay muli ni Kristo. Ano nga ba ang vigil? Bakit nga ba may vigil? Ang vigil ay ginagawa upang tayo ay mahanda sa isang okasyon. Ito ay sineselebrate bago ang araw ng kapistahan o bago ang araw ng selebrasyon. Marami tayong may mga vigil masses tulad ng Immaculate Conception, tulad ng Christmas Vigil, Christmas Eve, tulad ng mga kapistahan at mga malalaking kapistahan o mga dakilang kapistahan ng mga santo o kapistahan ng ating Panginoon na mayroon tayong vigil o bihilya. Ano nga ba ang kalagahan ng bihilya? Ang bihilya ay naghahanda sa atin sa selebrasyon ng ating ipinagdiriwang. Kaya ang Easter Vigil, ito ay paghahanda natin sa pagdiwang natin ng pagkabuhay muli ni Kristo. Ang Easter Vigil ay nahahati sa 3 parte, sa 4 na parte. Una, ang liturhiya ng pagbagong apoy o pagbindisyon o pagbasbas ng bagong apoy. Ang pangalawa is ang liturhiya ng salita ng Diyos o Liturgy of the Word. At ang pangatlo ay ang liturhiya ng pagbibinyag. At ang pang-apat, ang liturhiya ng pagkomunyon. Sa unang parte, liturhiya ng pagbagong apoy o liturhiya ng pagbasbas ng bagong apoy. Ano ba ang simbolo ng apoy? Ang apoy ay simbolo ng buhay. Ang apoy ay simbolo ng nagbibigay buhay o nag-purify ng buhay natin. Bakit nga ba sa tuwing Easter Vigil, we bless the new fire? Ano ba ang kalagahan ng apoy sa buhay ng tao? Noong hindi pa uso ang electricity, napakahalaga ang apoy. Ang apoy ay ginagamit sa pagluto. Ang apoy ay ginagamit sa pag-ilaw. Ang apoy ay ginagamit upang i-purify ang mga bagay-bagay. Kaya sa tuwing Easter Vigil, ginagawa natin ang pagbasbas ng bagong apoy sapagkat pinapakita po dito na si Kristo ang buhay natin. Si Kristo ang nagbibigay ilaw ng buhay natin. Si Kristo ay nagbibigay kulay sa buhay natin. Kung wala si Kristo, wala rin ang buhay natin bilang mga Kristiyano. Kagaya ng apoy na nagbibigay ng masarap na pagkain sapagkat ito'y ginagamit sa pagluluto. Kagaya ng apoy na ginagamit sa pag-purify. Kagaya ng apoy na ginagamit bilang ilaw. Si Kristo din ay may gamit sa buhay natin. May halaga si Kristo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Ngayon po, ipapaliwanag natin ang unang parte
ang liturhiya ng pagbagong apoy o pagbasbas ng bagong apoy. Sa liturhiya ng pagbasbas ng bagong apoy, may tinatawag tayong Paschal Candle. At ang Paschal Candle na yan ay may inscription. May cross, may A, tapos may omega, tapos may taon, at may 5 nakapin o nakapako. And ano nga ba ang simbolo nito? Sinasabi ang mga simbolo nito sa tuwing pinagdiriwang natin ang liturhiya ng pagbagong apoy. Ang cross na yan, nagsisimbolo ng cross ni Kristo. Ang pako na yan na 5 pako ay nagsimbolo sa 5 sugat ni Kristo nang siya'y ipinako sa krus. The 5 wound of Christ. Then the Alpha and the Omega, ang ibig sabihin, siya ang simula at siya ang katapusan. At ang mga taon na yan, ang ibig sabihin, siya rin ang taon. Siya ang beginning and end, and He also is the time. And He is also our year, our time. He determines our time. He determines our year. At pagkatapos niyan, meron tayong tinatawag na exalted. Ang pagpahayag o ang pagproclaim of Easter. Ano nga ba ang kahalagahan to proclaim the Easter? To proclaim the light of Christ. Sinasabi doon, exalt you angels, exalt you saints. Ano nga ba ang kahalagahan nitong pagpapahayag natin ng exalted? Isa itong pagpapahayag natin na indeed the death of Christ is a victory and Christ is risen now. There is a need for us to know dahil si Kristo, siya ang ating liwanag, siya ang ating buhay, at si Kristo ay nagtagumpay sa kanyang misyon, nagtagumpay sa kanyang pagligtas sa atin. And so there is a need of proclamation for us to know the joy, the light, the life that Easter brings. And so sa tuwing sinasabi ang exalted, ay pinapaalala sa atin ang mabuting balita o ang magandang o ang joyful news ay si Kristo bilang liwanag, si Kristo bilang ating ligaya o joy, at si Kristo bilang ating buhay. Siguro po pagninilay-nilayan natin, tanggap ba natin ang ilaw ni Kristo? Tanggap ba natin si Kristo bilang ilaw natin? Ang pangalawang parte ay ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa liturhiya ng salita ng Diyos, meron tayong 7 babasahin. Pang-8 ang epistola. Ano nga ba itong mga babasahin na ito? Bakit nga ba binabasa ito? Kung napakinggan po ninyo ng mabuti, ang mga babasahin na ito ay tungkol sa history of man. Tungkol sa history kung paano ba nagkasala ang tao at kung bakit ba kailangan ililigtas ni Kristo ang tao. Kaya po sa mga babasahin na ito, pinapakita o maririnig natin kung paano ba nagkasala ang tao, paano ba nilikha ang tao, kung bakit ba kinakailangan ni Kristo na magpakatao. Ang mga babasahin na ito ay nagpapaliwanag sa atin that indeed Christ is the fulfillment of the scripture. Christ is the fulfillment of that prophecy that is being prophesied long before. And so this liturgy of the word will somehow reminds us, how do we really accept Christ? When the light of Christ, the life of Christ, the joy of Christ is being proclaimed at the beginning,
How do we accept Christ as the fulfillment of this prophecy? Sa ebanghelyo natin ngayon, sinasabi, huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Alam namin kung sino ang hinahanap nyo. Si Kristo na nakapako sa krus ay wala na dito. Nabuhay siya kagaya ng sinasabi niya. Resurrexit, sikot di ikset. Nabuhay siya kagaya ng sinasabi niya. He is risen as what He said. He fulfilled on what He said. He fulfilled the scripture that after His death, there will be resurrection. And so napakahalaga po ng liturhiya ng Word of God because it reminds us of who Jesus is. It reminds us of the very purpose of this Easter celebration. Why we celebrate the Easter. Why there is Easter. Why there is Easter Vigil. And so for us to be prepared for this celebration, and so this vigil would remind us of this reading, who Jesus is, why Jesus need to come, why there is a need of Jesus to die for us. Then, the third part is the baptism. This day also, or this night, we also renew our baptismal promises. It somehow gives us an understanding kung ano po itong pinagdiriwang natin. Hindi lang ito basta selebrasyon, kundi selebrasyon o pagdiwang ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. At we celebrate our faith. Na yan po ang natanggap natin nung tayo'y bininyagan, ang ating pananampalataya. Pero paano ba natin inalagaan ang ating pananampalataya? Kagaya ng sinabi ko yung first part, Liturgy of the Light, paano ba natin inalagaan ang ilaw ni Kristo? Paano ba natin inalagaan ang mabuting balita ni Kristo na binibigay sa atin? At paano ba natin pinahalagahan ang pananampalataya na tinanggap natin nang tayo ay bininyagan? It's time for us to re-evaluate ourselves. Kumusta ang ating pananampalataya? Kumusta ang pinangako natin nung tayo ay bininyagan na itatakwil natin si Satanas at tanggapin natin si Kristo, na itatakwil natin ang kadiliman at tanggapin natin ang liwanag? Paano ba tayo kakumit? Paano ba natin ginagawa ang ating commitment? And that is to serve God, to be with Christ, bilang mga adopted sons and daughters of Christ. Kumusta ang ating pananampalataya? Kumusta ang ating pinangako nung tayo ay bininyagan? Nangako tayo na itatakwil si Satanas at tanggapin si Kristo. Nangako din po tayo na maniniwala sa Kanya. We believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, the only Son, our Lord. And we promise it when we are baptized. Wala tayong rason kung bakit hindi natin matupad ang katugunan ng Diyos o hindi natin maganap ang ating pinangakuan. Taon-taon binabago natin ang pangako natin nung tayo'y bininyagan. Kaya wala tayong reason kung bakit hindi tayo aware sa mga bagay na ito. Sasabihin natin, ay bata pa lang ako nung ako'y bininyagan. No. Because as you grow up, year by year, every year, we renew our baptismal promises. But how prepared are we to renew our baptismal promises? Handa pa tayo magbago ng pinangakuhan natin nang tayo'y bininyagan? At ang pang-apat na parte, ang Eucharistia,
na yan ang pinakapuso natin bilang mga Kristiyano. Yan ang buhay natin bilang mga Kristiyano. And so, we are being reminded that this Easter Vigil is indeed a preparation for us to be ready to accept light, Christ as our light, Christ as our joy, for us to be able to prepare ourselves to accept Christ as the Word became flesh, the fulfillment of the Scripture. And it's also time for us to prepare for our baptismal promises and to prepare for us the Eucharist, which is the very celebration of the faith that we have. Sana po ang maikling pagnilay-nilay at simpleng pagnilay-nilay na binibigay ko sa inyo ay makakatulong sa inyo upang kayo maging handa sa pagdiwang ng Easter Vigil. Ako po ay nagpapasalamat ulit sa pagtangkilik ninyo sa channel na ito hanggang sa muli nating pagkikita at hanggang sa muli ninyong pagtangkilik sa channel na ito sa pag-aabang ng mga mabuting balita. Ito din ang pagsagot ko sa katugunan o sa challenge ni Pope to be created or to be creative in our love. And so I could be creative by making use of the social media sa ministry ko sa pag-proclaim so that I can reach out people, especially those in need, in great need of the Word of God. Magandang araw at maraming salamat at hanggang sa muli.